Igan, ayon sa eksperto, sa loob ng 5 minuto ay maaaring mamatay ang isang biktima ng stab wound. Nangyayari ito kapag bumara ang dugo sa daluyan ng hangin papunta sa baga. Iba pang peligro ng pananaksak at first aid para sa mga biktima nito. Alamin! Sa Quezon City, nakuha na video ng isang commuter ang nangyaring pagtatalo sa pagitan ng isang lalaki at taxi driver. Huminto ang taxi. Binuksan ng lalaki ang pinto ng taxi at mabilis na inundayan ng saksak ang driver nito. Inikutan pa ng lalaki may hawak na kutsilyo ang taxi at saka tumakbo palayo. Ayon sa kumuha ng video, hindi naman daw tinamaan ang driver. Wala ring responding police sa insidente. Hindi malinaw kung ano ang pinag-ugatan ng pagtatalo. Samantala sa Kidapawan City, Cotabato, pumasok ang isang lalaki sa karinderyang ito. Lumapit siya sa isang mesa at paulit-ulit na pinagsasaksak ang isa sa mga customer na nakaupo doon. Hindi tinigilan ng lalaki ang pananaksak sa customer at ang maagaw ng biktima ang kutsilyo, hindi na tumakbo palabas ng karinderya ang suspect. Ang biktima naman, makikitang naglakad pa kahit sugatan na. Dead on the spot ang biktima. Naharang naman ng taong bayan ng suspect at dinala sa istasyon ng pulis. Frustrated homicide ang ikinaso sa suspect at kasalukuyang nakakulong sa Kidapawan Police Station. Patuloy na dinidinig ang kaso. Ayon sa Kidapawan City Police Station, paghihiganti ang motibo ng suspect sa pananaksak. Binugbog daw ng grupo ng biktima ang suspect noong nakaraang taon. Sa Caloocan City, nakilala ng alisto si Emerson, hindi niya tunay na pangalan. Biktima siya ng isang krimen na walang malinaw na dahilan. Nakatambay ang isang lalaki sa labas ng tindahan na pinagtatrabahuhan ni Emerson. Nakatambay sa labas. Pumasok ako po sa loob. Pag bibili ako ng almusal, pagbalik ko, sabi niya, pasagin daw niya yung mukha ko. Ay sa eksperto, ang mga ganitong kataga ay hudyat o red flag na posibleng may gawing masama sa iyo ang isang tao. And kung meron ng ganun na sinasabi na sasaksakin kita, so dapat yun pag may mga verbal na sinasabi na gustong may manakit, gusto manakit ng isang tao, kailangan talaga siyang iti-take seriously na it's a form of threat to one's safety. Lumabas ang tindahan si Emerson sa ikalawang beses at dito ay nilapitan na siya ng lalaki. Muli siyang pinagbantaan nito. Ano ba problema mo? Tapos, ang dami-dami yung sinabi. Tapos lumabas ulit ako. Paglabas ko, yun na yun. Doon kami na gano'n. Naksak niya pa ako paglabas. Agad pinigilan ni Emerson ang kamay ng lalaki na may hawak na kutsilyo. May isang lalaki ang sinubukang pigilan ng suspect pero hindi siya nagtagumpay. Isang matandang lalaki ang kalmadong lumapit sa dalawa at kinausap ang suspect. Maya-maya pa ay napaghiwalay nila ang dalawa at inilayo ang lalaki may hawak na kutsilyo. Nasaksak si Emerson sa kabilang braso at nahiwa sa kamay at tiyan. Kwento niya rin ay maaaring napagtripan lang siya ng suspect na nakilalang si Kenneth Tamayo. Kakilala po siya ng tambay. Yun lang, kakilala lang siya dito. Kakilala ko lang po, pero hindi ko po siya kaibigan. Wala po sa sarili, kaya ng trip. Agad nagtago si Kenneth matapos ang insidente at patuloy na pinaghahanap ng otoridad. Sinampahan ng kasong frustrated homicide ang suspect. Ang suspect ay sinigurado niya talagang patayin ang kanyang biktima. Ngunit sa mga kadahilan ng labas sa kanyang sariling pagnanais, ang biktima ay nabuhay. Ang pananaksak ay isa sa mga karaniwang krimeng nagaganap ng isang tao. Stabbing kasi, kung titingnan natin sa community, yung access to knives, very madali. No? Madaling makakuha kasi ng knife kasi hindi naman siya ni-regulate. Like sa grocery, sa market, kahit sino pwedeng bumili ng kutsilyo. Pero ang pananaksak o stabbing ay hindi lang limitado sa paggamit ng kutsilyo. Yes, any object na ginamit ng pananaksak can be called stabbing. Like sa mga eskinita, may mga kumakain dyan ng barbecue. Yung stick, minsan ginagamit ng mga tambay niyan eh. Hard stick kasi yun, malalaking barbecue. Pwede nilang gamitin yon pang saksak to inflict wound kung sino man ang gusto nilang saktan. Ano po? Mahalaga rin na madalang biktima agad sa ospital, maliit man o malaki ang kanyang tinamong pinsala. Di natin siya pwedeng pag walang bahala
dahil hindi natin alam kung anong dumi o gaano karumi ang ginamit na object sa pananaksak sa biktima. Pwedeng infeksyon sa dugo, sumasama yan sa system ng katawan natin eh. Payo ng eksperto, gumawa ng paraan para makalayo sa taong nananaksak. Napapansin nyo ang kamao pag nakatiklop, di ba? So, medyo makapal. Baka hindi magkasya sa liig. Kasi minsan may mga taong katulad ko, maiksi ang liig. Kaya instead of you forming your fist this way, dapat ganito, no? Kasi ito pong part na to, no? Matigas po ito. Pwede mo po itong isalaksak sa liig ng intruders, no? Sa pamamagitan ng pagsuntok, no? Pag-extend ng iyong arm papunta doon sa kanyang throat para ma-deform yung kanyang throat and then maghabol siya ng kanyang hininga. So, kailangan snap. Gamitin din ang dalawang daliri. Tusukin ang mata ng suspect para makatakbo palayo.